Nangyari kay Darwin Butlay, para siyang kumuha ng bato at pinukpok sa sarili niyang ulo. Tama. Kasi natatamaan siya ng sarili niyang argumento. Akalain mo ba kapatid, yung argumento ni Archie Añedes at ang argumento ni Darwin Butlay nagkakasulungat. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Dito po tayo ngayon sa pagbibigay ng ating mga turuan patungkol sa pananampalatayang Katoliko. Kasama ko ngayon si Bro Aljan. Hello Bro Aljan. Ayan. Ngayon, alam mo, sa mga hindi masyado nakasubaybay nung nangyari nung kailan ba 'yon? Mga Wednesday ba 'yan? Tuesday? Katapusan. Nung katapusan ng Abril. Wednesday tama. No? Bisperas ng kapistahan ni Saint Joseph the Worker, ay meron sana talagang kasunduan na maghaharap yung si Bro Jared Almasora at saka si Pastor Archie Añedes. Yun nga lang ang nangyari, kasi may backup din pala si Pastor Archie Añedes na si Pastor Darwin Butlay. At doon ay minsan nagkakasubukan ng mga kaalaman sa kung gaano talaga pinapairal yung katotohanan. Kaya ganito mga kapatid, isa sa mga natanong ko doon, kami ni Bro Aljan, natanong namin si Pastor Darwin Butlay na patungkol sa kanyang topic, no? Kaligtasan. Alam naman natin na itong mga born again, iba-iba talaga ang kanilang pananaw pagdating sa kaligtasan mga kapatid. Una, mas sinasabi nila na pinapairal yung paniniwala kay Kristo kesa magpapasakop o umanib sa iglesyang itinayo niya. Ang isa sa mga ginagamit nilang mga bersikulo mga kapatid, ang Juan 3:16, na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. They read that Bible, binabasa nila yung mga Biblia at bersikulo na yan na nagpapatunay na napakalinaw na kinakailangan lang ng pananampalataya. Kasi sinabi doon, whosoever believes in Him, kung sino lang mananampalataya sa Kanya ay hindi siya malalaglag kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. So ang argumento nila ganito, Brad, ano pa ang silbi ng pagpapasakop ko sa iglesyang itinayo ni Kristo na napakalinaw ng sinabi sa Biblia na maniwala ka lang, manampalataya ka lang. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Isa pa sa mga ginagamit nilang bersikulo, Juan Kabanata 14, bersikulo 6, John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Napakalinaw. Paano ba tayo makakapunta doon sa Ama? Hindi sa pamamagitan ng pagpapasakop sa isang reliyon, kundi sa pagpapasakop lamang o dadaan kay Kristo, sapagkat siya'y daan, siya'y buhay, at siya'y katotohanan. Yun, mga kapatid, komentaryuhan natin yung mga ginagamit na mga argumento ni Pastor Darwin Butlay. At alam naman natin, makikisabay sa atin si Bro Aljan, makikisabay yan siya sa atin, kasi ako grade 1 lang ako. Ito siya naman, college graduate. College graduate. Ayan, mga kapatid. No, kasi alam mo, bakit kasama ko si Aljan? Si Bro Aljan. Kasi kasama din kami doon nakipagbakbakan kay Pastor Darwin Butlay. Kaya nga nabibilib ako sa mga estilo niyang mga katanungan doon. Kasi I've learned a lot, no? Mapapansin natin na talagang nakakapag matututo tayo sa ibang tao. Una, sinasabi nila na maniwala ka lang kay Kristo. Tama naman yun. Tayong mga Katoliko, hindi naman tayo sa hindi naniwala kay Kristo. Sabi nila, sa pamamagitan ng pagpasok sa langit, kinakailangan maniwala ka lang kay Kristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang problema yon. Kasi sa totoo lang, tayong mga Katoliko ang unang naniwala kay Kristo. Tayong mga Katoliko ang unang nagpalaganap kay Kristo. Bakit? Nung mga Protestante, yung mga born again na bigla na lang nagpakita in the year of 19th century, like for example, the Pastor Charles Fox Parham, ang pastor ng Pentecostal Church na naitayo lang sa Azusa Street doon sa USA way back on 1902. Tinatawag nila yung Azusa Street Revival. Doon sa 19th century, wala pa bang Katoliko na nagpapalaganap kay Kristo? Noong 19th century, wala pa bang Katoliko na unang naniwala kay Kristo? Na kahit nga sa ating pagbibinyag, doon na natin unang tinanggap si Kristo. Kasi pag tayo'y bininyagan, hindi lamang yan na tinanggalan tayo ng orihinal na kasalanan o kasalanang mana, o di kaya kung ano kasalanan, kundi
yung pagbibinyag ay hindi lamang pagtatanggal ng orihinal na kasalanan. Ang pagbibinyag ay isa sa mga simbolo na tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. O baka may madagdag dyan dito si Bro Aljan. Ayun, Bro Aljan. Ayun mga kapatid. Kala ko ikaw lang eh. Hindi, dapat dalawa tayo. Ano. Ayun mga kapatid, komentaryohan natin yung nangyari noong Wednesday, no? Dispiras ng kapistahan doon sa Tagbilaran. Kung napapansin nyo, nagkumuha ng backup si Archie Aniedes pero salungat din sa kanyang sinasabi. Nasabi doon ni Archie Aniedes, nakita sa live natin, sa mga record natin, na hindi daw kailangang respetuhin ang mga taong namatay na, bagkus ang respeto ay binibigay sa taong buhay pa, hindi daw sa rebulto ni Maria. Pero nung tinanong natin si Darwin Butlay doon mismo, no? Ako mismo yung nagtanong sa kanya kung dapat bang respetuhin ang mga taong yumauna. Yung sagot naman ni Butlay ay oo, respetuhin daw. So sino kaya ang tama? O kung sa Bisaya, bakakon sa kanilang duha, no? Kakatuwa talaga tong mga to. At kapatid, isa rin sa komentaryohan natin yung sinabi mismo ni Darwin Butlay na lahat ng pagluhod ay uri ng pagsamba. Nako. No? Ano masasabi mo doon, Brother James, kung ikaw yung tatanungin? Sabi ko ang lahat daw ng pagluluhod ay uri ng pagsamba. Baka siguro si Pastor Darwin Butlay hindi siya nakaranas na umihi sa anirula na nakaluhod. Kasi kapag iihi ka sa anirula, malamang minsan ang iba dyan nakaluhod, lalo na't kapag lalaki ka. So kapag iihi ka sa anirula na nakaluhod, ibig mo bang sabihin ang anirula ay Diyos na kaagad? At unang-una, mga Katoliko, hindi lumuluhod sa rebulto. Tama. Bakit? Kapag niluhuran ang rebulto, matagal na yung basag. Oh, masakit sa tuhod yun, bro. Masakit sa tuhod yun. Ang niluluhuran ng mga Katoliko, yung luhuran. Saik. At saka tayo lumuluhod sa harapan ng altar na may rebulto. Pero hindi ibig sabihin na humaharap tayo sa rebulto, doon na tayo sa rebulto nagdarasal. Tama, brother. At saka nung tinanong natin si Darwin Butlay kung lahat ng pagluhod pa ay uri ng pagsamba, kinonfirm niya ito na oo daw. Pero nung nakita niya na si Pastor Aniedes ay lumuhod sa harap ni St. Vicente Ferrer, ay hindi na daw yun pagsamba, no? At saka nakulang tayo sa oras doon, kapatid, no? Sabi nila daw kasi sumasamba tayo sa mga rebulto, gaya ng rebulto ni Kristo. Ang tanong doon, paano tayo manalangin ng Ama namin? Ayun. Ama namin nasa langit. Kahit kailan, mga kapatid, o Darwin Butlay, kung nakikinig ka man ngayon, hindi kami nanalangin na Ama namin na nakapatong ka sa mesa, no? Hindi kami nanalangin na Ama namin nakasabit ka sa dingding, no? Di kaya Ama namin na rebulto. Kaya itong debate o dialogo na nangyari, no, nakita natin na habang patagal ng patagal, nakita natin yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya ay siguro alam na nila na mali sila, pero dahil sa pride, sige. Dahil kami na bala. Yung nangyari kay Darwin Butlay, para siyang kumuha ng bato at pinukpok sa sarili niyang ulo. Tama. Kasi natatamaan siya ng sarili niyang argumento. Akalain mo ba, kapatid, yung argumento ni Archie Aniedes at ang argumento ni Darwin Butlay nagkakasulungat. Ito ba naman si Pastor Archie kumuha ng backup? Yung backup naman din pala ang sasakal sa kanya ng sariling mga argumento. Nakakaawa naman talaga itong mga tao na to. Napansin mo yun, napastil mo yun, Brother James, ang patungkol sa topic nila na OSAS. Oh yeah. Magkasulungat din yung turo nilang dalawa dun. Oo. No? Kasi ito si Pastor Archie talaga sumusunod pa doon sa batas, no? Kasi alam mo may pagkasabadista din ito si Pastor Archie. Magkaiba naman din to si Pastor Darwin Butlay kasi sa kanya once he will faith. Diyan mo makikita na hindi sila ang katuparan sa Efeso sa unang Timoteo 2:4, 2:5. Efeso 4:2:5 na may isang Diyos, isang pananampalataya at isang bautismo. Sa kanila nga lang dalawa, hindi na nga silang isang pananampalataya. Kaya nga. Sa Katoliko, kung ano ang gospel dito sa parokya na to, ganoon din ang gospel sa kabilang parokya. Kung ano ang pagbasa
sa ganito, sa isang parokya, ganun din sa kabila. May pagkakaisa. May pagkakaisa, kaya nga tinawag tayong One Holy Catholic. Eh, si Pastor Darwin at saka si Pastor Archie, walang pagkakaisa. Hindi sila yung isang Diyos, isang pananampalataya, isang bautismo. Kaya yun ang sinasabi doon. Ang sadya talaga ng mga demonyo ay paghahati-hati. Amen. At isa pa mga kapatid, no? Nakulang tayo sa oras na idagdag sana tanong natin doon kay Pastor Añedes. Kaso pinagkaitan tayo ng pagkakataon. Dahil si Pastor Añedes ay gusto na magpahinga. Itatanong sana natin doon na kung sino ang tinutukoy sa Genesis 10:15. Na ang tinutukoy doon kapatid ay si Inang Birheng Maria. Itatanong sana natin dito kay Pastor Añedes kung totoo bang hindi niya nirespeto si Maria. Bakit? Kung hindi niya nirespeto si Maria, no? Ano siya sa Bisaya, lahi sa ugbitin. Kaliwat ugbitin. Oh, kaliwat ugbitin. No. Natatamaan talaga sila eh. Kaya siguro di ko alam kung siguro God's will na lang na hindi tayo makapagtanong kay Añedes ng katulad niyo kasi masakit din 'yun. No, kasi kapag inamin niya na hindi niya nirespeto si Maria, ano siya doon? Tatamaan siya ng Genesis 10:15. At yung aminin niya naman na nirespeto niya si Inang Birheng Maria, tatamaan din siya sa mga salitang binitawan niya. No? Kaya isipin nyo ha, nakakamangha. Bakit? Kahit anong paikot-ikot ni Archie Añedes, wala siyang nakuha. Tapos magsasabi siya, wa gid ka, sinabi niya nung, wa gid chance daw yung mga Katoliko. Pero kayo na yung humusga kung wala ba talagang pag-asa. Ikaw, Pastor James, may pag-asa ka ba? Meron na meron, sapagkat nandito ang katawan ni Kristo, ang siyang Eucharistia. Juan 6:52, sino mang kumain ng tinapay na ito na aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanging simbahan lamang na naniniwala na ang tinapay na iyan ay tunay na katawan at dugo ni Kristo, walang ibang Katoliko lamang. Kaya tayo may chance tayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Ang tanong sila, meron ba silang katawan na katulad kay Kristo? Wala yata. Pero huwag nating baliwalain kasi maawain yung Panginoon. Maawain. Yun ang pinagkakaiba nating mga Katoliko. Bakit? Kasi tayo, kahit hindi natin kaanib, pinapanalangin natin sila. Ayun. Sila, hindi. Kaya nga may pagdarasal tayo sa simbahan na pakasali na rin yung mga hindi na inaalala na mga namatay. Kaya nananatili na ang simbahang Katoliko ay nanatiling bukas. Amen, Brother James. Kaya nga meron tayong Ecumenical Council kasi diyan natin pinapairal yung pag-ibig sa kanila. Pero meron tayong Ecumenical Council, pero hindi ibig sabihin niya na kapag aatake sila, hindi tayo iimik. Tama. Magsasalita din tayo, pero yung pagsasalita natin is with charitable words. Amen, Brother James. At nakakalungkot, no, sa napansin natin sa debating yon, nakakalungkot pala maging ibang sekta. Ayun. Nakakalungkot, Brother James. Bakit? Sinasabi nila kasi na ligtas na sila. Yun. Ligtas na sila, kaya kung sila ay mamatay, hindi na kailangan ng panalangin. Oo. Hindi na nila kailangan panalangin dahil ligtas na. So ibig sabihin nito, itong si Darwin Butlay ay hindi na inaalala pa ang kaniyang mga kaluluhan. Naku, kawawa naman Kawawa, talaga. no? Ako siguro ang lolo ni Pastor Darwin, siguro talagang gusto ko. Impyerno ang bagsak nun. Oo. Kasi hindi walang nagdarasal. Gusto kong bumangon sa kabaong ko kung lolo ni Pastor Darwin. Babangon ako sa ano ko. Oh, bakit kayo dito kumakain? Kumain ba kayo? Yun. Obligasyon. Oo. Kaya nga tinanong ko kay Pastor Darwin Butlay sa Efesios 5:23 na si Kristo ang ulo at ang katawan niya ay siyang iglesia at siya ang tagapagligtas ng kanyang katawan na siyang iglesia. Ngayon, kung sinasabi niyang pananampalataya lang, bakit pa sabi ni Kristo ililigtas niya ang kanyang iglesia? So ibig sabihin kapag wala ka sa iglesia niya, hindi naman sa sinasabi kung hindi ka maliligtas. Ang sinasabi lang diyan, questionable ang kaligtasan mo. Amen, dahil sa turo. Dahil sa turo. Wala kang sinasabi, hindi naman kaming mga Diyos, hindi kami mga Katoliko, hindi kami Diyos na makakapagsabi maligtas ka ba o hindi. Pero ang masasabi ko lang, questionable ang kaligtasan nyo. Kasi sinasabi doon, siya ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Kanyang iglesia. Hindi iglesia ng isang pastor. Tama. Hindi iglesia ng isang ministro. Sinabi doon, kanyang iglesia. Kaya kapag wala ka sa iglesia niya, delikado tayo dyan. At saka, isa pa sa sinabi ni Pastor Butlay, no? Na pananampalataya lang kailangan natin para tayo maligtas. Narinig mo yun, Pastor James? Ay, oo. So, nung tinanong natin siya, no? Kung tunay ba ang paniniwala niya na
na pananampalataya lang kailangan para maligtas, sumagot siya ng oo. No, Pastor Jim, sumagot siya ng oo. Sumagot siya, napakalinaw yun. Paano dito kung mabasa natin sa Santiago na yung yawa o si Satanas ay may pananampalataya rin. Ibig bang sabihin, maligtas din yung si Satanas, mapunta din ng langit? Oh my goodness. Tumpak talaga yung mga ganyan. Baka magkasama sila. Wag naman. Hindi naman pala. Kasi, bakit bro? Kasi kung magkasama sila ni Satanas, mahirapan si Father Darwin sa pag-exercise. Delikado tayo dyan. Ay, nako. Baka magre-react na yan sa Pastor Darwin. Uy, ano ba yung mga binabanatan nyo na ako ha? Kasi hindi kami, kunti lang kasi talaga oras namin doon. Kaya hindi masyado kami makakapagduelo talaga ng mga tanong namin at argumento. At saka yung mga tanong ni Pastor Butlay kay president natin sa Si Brother Kaloy. Kay Brother Kaloy. Isipin mo ba naman yung utak na yun na pagtatanong na saan mo mababasa sa Biblia na inutusan kang gumawa ng rebulto ni Jesus? Ano ba naman yun? Bakit ba ako utusan sa Biblia? Nung wala pa naman ako sa panahon na ginagawa ang Biblia. Kaya nga. Ay nako talaga. Para lang yan nagtatanong, saan ba mababasa December 25 ang Pasko? Oh. Bakit ka sa Biblia maghahanap? Doon ka sa kalendaryo maghahanap. Kasi ang Biblia hindi yan kalendaryo. Na paghahanapan mo anong pizza. Kaya napapansin na natin, no? Mapapansin natin mga kapatid, kahit hindi kami gumawa ng komentaryo, basta pakinggan nyo lang yung nangyari sa dialogo. Actually, debate sana yon. Hindi ko alam bakit naging ganon. Nagdami na tuloy. Pati Darwin Butlay, nasama na. Sayang, magtukayo pa naman kayo ni Father Darwin. Oo. Ayun ako, Darwin Butlay. Sana, isa lang yung masasabi ko. Last message na lang to kasi naka 16 minutes na tayo. Yun. Isa rin masasabi ko, sana huwag kang katulad ng yawa na nanampalataya lang. At hindi lang basta-basta nanampalataya, nanginginig pa, no? Kaya nanginginig pa yung yawa, nanampalataya. Kaya kung yung turo mo ay pananampalataya lang kailangan para sa kaligtasan, delikado kapatid. Bakit? Unang-una, anong gawin mo? Humarap ka sa Blessed Sacrament. At mag-renounce ka. Mag-renounce mo yan kapatid. Bakit? Kasama mo yung yawa. Nakakatakot. At isang advice ko rin sa iyo para mawala na yung iniisip mo, magrosaryo ka. No, magrosaryo ka, maganda 'yon. At last mo na gagawin, wag ka muna pumunta ng Katoliko. Wag na pumunta ng Katoliko. Hindi, sa iyo yung pupunta ka. Pero advice namin pumunta ka sa pari at mag-confess, no? Kasi mahirap yung kapatid. Baka makatulad ka ng mga pasyente dito na delikado. Ito advice lang bilang kaibigan. Ikaw, Pastor James. Pastor James. Ginagawa mo na ba akong pastor Brother James, ano yung masasabi mo? 2 Thessalonica Kapitulo 2 versikulo 10, sinasabi doon, sila ay nahuhulog dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan. Sana naman hindi aabot sa punto na tayo'y mahuhulog dahil tinatanggi natin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan at ang katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng kalayaan. Amen. At kung mapapansin mo, ang katotohanan, unang Timoteo Kabanata 3 versikulo 15, ang katotohanan, ang suhay at haligi ng katotohanan ay walang iba kundi ang iglesia. Amen. Kaya dapat nasa iglesia kayo. Amen. Yun lang. Ayun, last na kapatid, last na. Dapat po tayong magpatuloy sa mga gawain natin. Bakit? Dahil ayon sa Marcos 13:13, ang magpapatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kaya Pastor Butlay, Pastor Anyedes, ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo, pero wag nyo ipagpatuloy ang panuloko ng tao na kahit alam nyo ang tama, ipamanitilihin yung dipinsahan ito. Bakit? Dahil hindi kayo abogado.